Nakahandusay ang dalawang lalaki ng duguan at putol ang ilan parte ng katawan dahil sa kanilang kahangalan, hindi nila akalain na matindi ang lakas ng isang demon gayong walang binatbat ang mga ito sa mga guardian. Sila mismo ang nagdala sa sarili sa kapahamakan ng sab-udin nila ang isang dambuhalang demon, sa pag-aakalang madali lang nila itong matatalo at magkakaroon ng mas malaking reward. Sa huli wala silang nagawa kundi ang magsisihan at antayin ang naghihimagsik na demon naghahandang ilapat ang kanyang galit sa dalawang player. Bigla namang dumating si Sehon at nagliliwanag ang mga mata na walang pag-aalilangang tinagpa ang katawan ng demon. Matapos yun agad yumamo ang mukha nito kaya't napasigaw na lang sa tuwa ang dalawang player nang makita ang Sword Dragon. Hati ang katawan ng halimaw at naglakad pa sa ibabaw nito si Sehon papalapit sa dalawang hanggal. Humahangang saad pa ng dalawa na napatunayan nilang hindi lang dahil sa swerte kaya nanalo si Sehon laban kay Jason, ngunit galit na kinuwelyuhan ni Sehon ang isang lalaki at nanlilisik ang matang minura ito ng harapan. Agad ding tumilapon ang lalaki matapos itulak ni Sehon sa galit na sinuwi nito ang utos na walang sinumang aatake sa mga demon kung walang utos galing sa nakakataas. Osakpa niyang hindi niya kailangan ng mga tao unang hindi marunong sumunod sa simpleng utos. Inutos niya sa dalawa na umalis na sa Guardian oras na makabalik sila mula sa laban, ngunit agad naisip ng dalawang lalaki na kapag ginawa nila iyon kailangan nilang ibalik ang perang ibabayad sa kanila sa ngalan ng pagiging Guardian. Dali-dali silang humingi ng tawad kay Sehon at inaming hindi nila inakalang ganoon kalakas ang mga demons. Habang naglalakad paalis mas lalong sinang-ayunan ni Sehon na ang sinabi ni Kang Wu na masyadong padalos-dalos ang mga tao at hindi naisip ang panganib ng laban, gaya na lang nang nangyari sa kanya nang makaharap mismo si Satan. Gayunpaman alam ni Sehon na hindi pwedeng manatili silang ganoon, kaya't sa pangalawang pagkakataon pasigan niyang pinagbigyan ang hiling ng dalawang player at inutos na manatili ito sa kanilang squad commander at harapin ang demon ng magkakasama. Pinanunod naman ni Kang Wu ang mga kaganapang ito at lihim siyang natutuwa sa pinapakitang kahusayan ni Sehon. Aminado siyang nag-alala siya na baka maapektuhan ng mga bastardong talunan ang pag-iisip ni Sehon, ngunit ngayon ay wala na siyang dapat ipag-alala, maging si Gaia ay napansin din ang pinapakitang paglago ni Sehon. Ang labanang ito ay para linangin ang mga player at piliin sa kanila ang kahit na may takot na labanan ang mga demon, ay manatiling paring nakatayo at handang lumaban hanggang sa huli. Matapos ma-achieve ang ninanais na bigyang kamalayan ng mga player, sinabi ni Kang Wu kay Gaia na yun mismo ang inaasahan niya ngunit hindi siya makatiis na manood na lang. Nagsimula siyang maglakad paalis at sinabing babalik din siya saka iniwang mag-isa si Gaia. Mula sa earphone sinabi niya na kung handa na sina Balek ay sisimulan na nilang isagawa ang plano. Tanong naman ni Balek kung ano ang gagawin nila sa natitirang miyembro ng Demonic Order, inis namang sinabi ng ating bida na hindi na kailangan pang itanong ang tungkol doon dahil ang dapat lang gawin ay gaijin ng mas masama ang masama. Kasama ni Balek ay Lilith, Echidna at ang Immortal King at inutusan ang mga ito na dalhan ng mas mabigat at masamang intensyon ang Demonic Order. Saka nakangising sinabi na walang aitit-aire kahit isa man sa bastardong kalaban. Sa kabilang banda walang tigil namang umuusal ng dasal si Julia upang gisingin ang humihimbing na demon, binabalot siya ng matinding demonic power habang tagaktak ang pawis ngunit walang balak na tumigil sa ginagawa. Pilit niyang iniipon ang lahat ng puwersa patungo sa bilog na kinaroroonan ng demon, dahil wala na siyang pagpipilian pa at iyon na lang ang naisip na solusyon. Habang sumusugod ang mga guardian sa labas nataranta ang mga demonic order nang atakehin din sila mula sa loob. Alam ni Julia na mahihirapan ang guardian na lampasan ang lahat ng halimaw at demon kaya't kaagad niyang tiningnan sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Nanlaki ang mata niya nang makita si Balek at iba pang familiar ni Kang Wu na inakala niyang napatay na ng guardian. Hindi niya nakilala si Echidna at ang iba pang kasama ni Balek ngunit base sa demonic energy na bumabalot sa mga ito alam niyang hindi sila mula a guardian. Halos lumabas ang litid ni Julia sa galit at inutos na papasukin nila ang sanditan sa loob, ngunit nagdadalawang isip pa ang tauhan na inutusan. Pinagmumura siya ni Julia at sinabihang mangmang dahil ang kanilang headquarters ay inaatake na mula sa loob. Batid ni Julia ang di matatawarang lakas ni Balek na hindi kakayanin ng puwersa ng Tibet, kaya't dali-dali siyang naghanda upang humingi ng tulong sa ibang headquarters. Ngunit nang kuntikan niya ang kabilang headquarters dinig din niya ang pagkataranta ng nga ito. Agad siyang nagpakilala sa kausap at ipinaalam ang kasalukyang lagay sa Tibet headquarters,
ngunit ang inaakala niyang tutulong ay kasalukuyan ding nakararanas ng pag-atake at sumisigaw din ng saklolo. Tinanong niya ang kausap kung ang guardian ba ang umaatake sa kanila, ngunit ikinagulat niya nang sabihin nitong ang family ni Luffizer ang umaatake. Narinig noon ni Julia ang usap-usapan na kasalukuyang nasa digmaan si Lucifer laban sa Heavenly Realm, kaya't hindi niya akalaing makakagalaw ito sa kasalukuyan nitong sitwasyon. Galit niyang tanong sa kausap kung sinaktan ba ng mga ito ang sagong ipinadala ni Lucifer, ngunit katwiran ng kausap na walang silang ginawa at bigla na lang silang sinalakay ng family ni Lucifer. Sigurado si Julia na wala silang ginawa na posibleng ikagalit ni Lucifer kaya't napapaisip siya na sadyang uhaw lang ang mga ito sa digmaan, hanggang sa sumagi sa isip niya na tuluyan ng sumanib si Balek kay Lucifer. Naisip niya na si Balek ang dahilan kaya't ganon na lang kung pagbuntunan ni Lucifer ng digmaan ang demonic order. Parang baliw na humagalpak ng malakas ang babae sa kabiglang winasak ang hawak na kristal sa galit. Nang gigigil niyang sinumpa si Lucifer at Balek habang naiisip na marahil ang source of evil ang dahilan bakit ganon na lang nagpo-presage si Lucifer na umatake, sa gitna ng pakikipagdigma nito sa Heavenly Realms. At dahil humantong na ito sa labanan at digmaan wala nang pagpipilian si Julia kundi ang gawin ang lahat para sa digmaan. Binuhos niya ang buo niyang lakas para gisingin ang matagal ng tulog na demon, ngunit marahil hindi pa tapos ang paghahanda kaya't kalat ang demonic energy sa paligid. Alam ni Julia na mapanganib para sa kanya ang kanyang ginagawa at kung may pagpipilian ay hindi niya ito gagawin, gayunpaman ang tanging mahalaga lang sa kanya ngayon ay magising ang status of fire, dahil ito ang inaasahan niyang tatapos at magliligtas sa kanila sa panganib. Matapos ang matagal na pagdadasal at pagbubuhos ng demonic energy ni Julia biglang lumiwanag ng matindi, at nabasag ang bilog na kinaroroonan ng demon saka nagpakita ang Emperor of Flames na may napakapangit na anyo. Binati ni Julia ang dambuhalang baboy ramo ngunit imbis na matuwa ay agad siya nitong sinermunan at sinabing hindi pa oras upang siya ay gisingin. Agad humingi ng tawad si Julia at ipinaliwanag na nasa panganib ang buong headquarters kaya't wala na siyang nagawa kundi sa pilitang i-summon ang status of fire. Sa kabila ng paliwanag ni Julia walang ibang nakapagbago ng galit ng pangit na baboy ramo. Ginamit niya ang kapangyarihan upang sa pilitag lumapit ang babae saka ito sinakaw. Kahit paulit-ulit ang paghingi ng tawad at pagmamakaawa ng babae, parang bingi na itinuloy ang kanyang balak at agad pinadaloy ang apoy patungo sa mukha ni Julia. Walang awa niyang sinunog ang mukha ng hanggal na babae sa galit na nawala ng saysay ang 100 taon niyang pag-iintay para tuluyang maabsorba ang kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Dahil sa puwersahang paggising sa kanya ni Julia naglaho na parang bula ang matagal na niyang pinaghahandaan. Sumigaw sa sakit si Julia at nang malapit na siyang malagutan ng hininga, agad siyang binitawan at tinapon ng dambuhalang demon at sinabing wala siyang balak na patayin ang babaeng mukhang pinagkakatiwalaan ni Satan. Bumagsak ang walang malay na si Julia sa sahig saka siya tinanong ng Emperor of Fire kung sino ang umaatake, ngunit dahil hindi makapagsalita ang babae nagdesisyon ito na tingnan mismo ang kalaban. Habang papaalis hindi mawala ang inis ng Emperor of Fire dahil panibagong 100 ang muli niyang igugugol para makuha ang minimithi. Napapaisip pa siyang balikan at patayin na lang si Julia, dahil alam niyang kahit gaano ito pinagkakatiwalaan ni Satan hindi din ito magsasayang ng oras sa isang hamak na tao. Gayunpaman dahil kalalabas lang niya matapos ang matagal na panahon, nagdesisyon siyang hayaan muna ang sunog na si Julia at ituon ang oras sa matinding warm-up. Matapos yon nakangisi siyang naglakad habang lumiliyab ang apoy sa katawan.